Ramdam na po natin ang pangamba, ang takot, dahil alam nila kung talagang magpursige, kung magsimulang kumilos ang Kongreso para nga sa impeachment na yan, siguradong uusad, siguradong may patutunguhan. Kaya etong mga kampon ng kadiliman, bagay na bagay kampon ng kadiliman. Dahil yun kasi yung totoo. Kayo po na mga kampon ng mga Duterte ang sumisira sa ating bayan. Ramdam na ng mga katulad ni Harry Roque yung pangamba. Alam niyo naman kung paanong umasa itong si Harry Roque sa kanyang political career. Umaasa yung mga yan. Or etong si Harry Roque na ang mga Duterte ang makakatulong sa kanya. Pwede niyo pa pong bawiin. Pwede pa po kayong dumikit sa nasa Malacanang. Baka sakali. Nagkamali kayo talaga, Mr. Harry Roque. Akala ko ba matalino itong damukong ito? Ayan, tuloy. Sabi niya, kung sino pa daw yung nagtatrabaho, yun pa ang tatanggalin. At yung shinare niya na ito, ay tama nga naman, nagtatrabaho si Sara Duterte. Ito ata yung tree planting project niya bilang DepEd Secretary. Yun ba yun? Kasama ba yun sa kanyang matatag program? Ngayon ko lang narinig yung matatag program na yun. Naubos na po yung 700 billion. Pero hindi pa alam ng sambayanan kung ano yung programang yan. Kung para saan yung programang yan. Matatag program. Siguro mas magandang matibay ang Sikmura program. Ang titibay po kasi ng Sikmura, yung mga damuho kayo. 700 billion na ang pondo. Ano nangyari? Wala. Tapos siya pa yung may gana na questionin kung ang mga nakita niya na maling paggastos ng mga public funds, sabi na lang si Tambaloslos. Nagtatrabaho naman daw sa Sara Duterte. Ayan nagtatrabaho. Tree planting. Sabi ni Harry Roque, natatakot ako or ba ako para kay Inday Sara? Hindi daw. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila ang pinakamataas ang trust and approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, ng Marcos government. Anyway, wala na siya sa gabinete. Siguro kung meron pa ring survey ngayon, all among the cabinet members, hindi na to tama. Wala nang ganito na pinakamataas. Dahil kung titignan niyo po, sa lahat ng survey ngayon, pababa ng pababa ang mga Duterte. Spaghetti pababa nga daw. Alright, sabi niya, approval rating sa buong gabinete ng Marcos government, ibabalik sa mga kongresista daw ang sisi ng magagalit na taong bayan. Magagalit daw ang taong bayan. Yung mga taga Davao po, galit na rin sa inyo Ang dami na pong naglalabas ang bahon ng mga Duterte dyan sa Davao. Yung tipong naglakas loob na sila na magsalita. Dahil alam nila na majority ng ating mga kababayan, ang karamihan sa ating mga kababayan, ay isinusuka na ang mga Duterte. Marami nang naglalabasan kasing baho. Tignan nyo naman, sunod-sunod. Tapos, sasabihin nyo na naman, political harassment. Sasabihin nyo na naman, pilit ginigiba ang mga Duterte. Hindi po. Sila po mismo ang gumigiba sa sarili nila. Pagiba na po talaga, totoo yan. At ramdam mo rin yan, Mr. Harry Roque. Dahil yung pader na sinasandalan mo, ay totoong gumigiba na nga. So paano pa po mangyayari niyan? Hindi naman kayo nasanay na nakatayo sa sarili niyo mga paa, Mr. Harry Roque. At yung sinasabi niyo na magagalit ang taong bayan. Galit na po ang taong bayan sa inyo, mga Duterte. Ang hirap naman atang imagine natin na bigla na lang kung anumang pasabog meron kayo laban sa administrasyon ni Marcos Jr., pag-igihan niyo po. Huwag yung halatang halata. Kasi walang nangyayari Napapagod lang ang oras niyo po tapos nagiging desperado kayo lalo. Mantakin niyo kung sino pa daw yung pinaka-productive at hinahangaan na miyembro ng gabinete, yun pa ngayon ang tatanggalin.
Ang dami-dami daw diyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. Eh di ikaw ang tumanggal. O di yun ang ano, i-targetin nyo naman yung mga sinasabi nyo na hindi daw nagtatrabaho or non-performing na government official. Dapat ganon. Okay? Dapat ganon. Dapat talagang magsalita tayo at magkaroon ng boses ang bawat isa sa atin para tignan yung mga government official na non-performing at wala nang ginawa kundi mambulsa lang, magbulsa lang. Sino ba yung mga yon? Hindi ba yun ay yung mga idolo niyo po, Mr. Harry Roque? Okay? Sino pa daw yung nagtatrabaho, yun pa ang tatanggalin. May halong tako talaga itong statement na ito ni Mr. Harry Roque. Sa kanya unang nanggaling nga yung idea na gumugulong na daw yung usapin na isusulong na nga ang impeachment proceeding or impeachment case laban kay Sara Duterte dyan sa Kongreso. Sa kanya po nanggaling. Una pong nanggaling yan kay Mr. Harry Roque. Siguro alam niya rin. Ano ho? Or baka naman kasi nilaglag niyo na ang mga Duterte at baka or nagbabaka sakali kayo na makakapit pa sa nasa Malacanang ngayon? Hindi ba't huli na ang lahat?